Nangangamba ang ilang magulang sa pagtanggal ng tax exemptions nila sa bagong tax law. Pero ayon sa mga eksperto, magandang hakbang ito ng pamahalaan. Nagpapatrol, Michelle Ong. Bagong kasal si Katrina at excited na siyang bumuo ng pamilya. Pero nadismaya siya nang malamang tatanggalin na ang tax exemptions sa mga may anak. Dati kasi ang mga may dependent na anak nakakakuha ng dagdag na diskwento sa taxable income. 25,000 pesos bawat anak para sa maximum na 4 na anak. Pero sa bagong batas, wala na silang exemption. Liliit yung tax, di ba? Kapag magkakaroon ka ng baby. Since ngayon, kung matatanggal yung discount, so malaking difference yun. Tinanggal man ang exemption, binabaan naman ang tax rate para sa lahat. Halimbawa, ang isang empleyadong kumikita ng 25,000 pesos kada buwan at may 4 na anak, dati-rati nagbabayad ng 24,500 pesos na buwis kada taon dahil nakakakuha ng mahigit 100,000 pisong diskwento. Ngayon, wala man ang exemption dahil binabaan ng tax rate 10,000 piso na lang ang buwis na babayaran niya. Habang ang mga walang anak naman, nagbabayad noon ng 49,500 pesos. Ngayon, 10,000 na lang rin. Hindi sang-ayon ang grupong pro-life sa pagbabagong ito. That will already discourage young couples to have more children. As it is, ang mga kabataan ngayon takot na mag-anak kasi mahal lahat. Pero ayon sa ekonomistang si Shelo Magno, dahil sa pagtanggal ng exemption, nagiging mas patas ang pagbubuwis, lalo na sa may ibang dependent, maliban sa anak, gaya ng magulang o kapatid na dati nang walang exemption. Dagdag pa niya, dapat bumawi na lang ang gobyerno sa pamamagitan ng mga magandang social protection programs gaya ng edukasyon at health services. Iba-iba ang reaksyon ng publiko sa bagong tax system. Pero ayon sa isang eksperto, hindi man ito perpekto, kahit papano nagagawa nitong mas simple ang pagbubuwis. Simplification din talaga na mag-benefit na lang lahat kaysa sa piliin pa natin kung sino yung magbe-benefit. Nagsimulang maging epektibo ang bagong tax law nitong Enero. Michelle Long, ABS-CBN News. Pinag-iingat po ng PNP ang mga pumupunta sa mall, lalo na ang mga menor de edad. Ito ay matapos na mabudol-budol ang isang binatilyo ng lalaking nagpanggap na pulis at empleyado ng ABS-CBN. Exclusive nagpapatrol, Jasmine Romero. Sa kanyang Facebook account, isang lalaki ang nagbibigay babala sa mga netizen. Pinag-iingat niya ang publiko, lalo't nitong January 4 lang na biktima ang kanyang nakababatang kapatid ng isang lalaki sa isang mall sa Quezon City. Kwento ng kanilang ina, isang lalaki ang sumabay at kumaibigan sa kanyang anak habang pupunta sa isang bangko sa Commonwealth Avenue. Born again Christian siya, tapos may parang naging may sinabi din siya na police siya. Actually na-mention niya yung name was SPO3 daw, CJ Severino siya. May social experiment daw na ginagawa with ABS-CBN. Pero imbes na sa bangko, nakumbinsi ang binatilyo na pumunta sa mall at ibigay ang kanyang cellphone at wallet na may lamang 12,000 pesos. Hinala ng pamilya na hypnotize ang biktima. Medyo sumasakit yung tiyan ng anak ko, so doon sa shop ay hanap siya ng bathroom. Nakita pa sa CCTV na pumasok sa isang fast food chain ang binatilyo para pumunta sa banyo. Paglabas niya, hinintay pa siya ng lalaki na kunwari ay concerned. Nahawakan niya pa sa shoulder. Tapos syempre, pagbalik niya, wala na yung tao. Ayon sa PNP, modus ito ng budol-budol. Talagang ang binibiktima, yung mga tulad nito, minor, 14 years old. So wala pa itong kakayahan na disposisyon para sa kanyang sarili. Payo ng pulis, laging samahan ang mga minor de edad sa kanilang lakad. Kung may magpapakilala, hanapan ito ng ID at huwag magtiwala, lalo na kung hindi kakilala. Jasmine Romero, ABS-CBN News. Nagbonding nitong holiday season ang mga pamilya nila Liza Soberano at Enrique Hill sa kanilang bakasyon sa Europe. May bonggang paandar naman si Enrique sa birthday ni Liza. Nagpapatrol, MJ Felipe.
Fresh na fresh sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas sina Liza Soberano at Enrique Hill matapos ang kanilang 2-week vacation sa Europe. Kasama ang pamilya ni Liza, pumunta sila sa Spain para makilala ang buong pamilya ni Enrique. Tuwang-tuwa raw ang lola ni Enrique kay Liza. She loves Liza so much na very educada, she's a very well brought up woman. She's very exactly how she wanted, somebody to that I would like. She's so happy that Ken and I are working together and she's so happy to meet me. Magkasama silang nag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon. At sa mga litratong pinost ni Enrique, may caption pa siya ng I love you. War with your family, I don't think hindi gagawin yan ng couple na hindi talaga couple in real life. Ano? Answer. Well, it is the step muna. It's a huge step for me. Approve silang lahat. Nag-celebrate din si Liza ng kanyang 20th birthday noong January 4. At ang regalo ni Enrique sa ka-love team, I brought them to Disneyland Paris. Yeah, he brought me to Disneyland Paris and he got us the VIP treatment. So we didn't have to wait in an exit kami dumadaan like yung parang Kardashians. Pero ang isa pang magandang regalong natanggap ni Liza ay ang pagiging #1 sa listahan ng Most Beautiful Faces in the World of 2017 na binuo ng grupo ng mga kritiko. Tinalo ni Liza ang personalities mula sa iba't ibang bansa gaya ni Emma Watson. Number 61 naman si Ken sa 100 Most Handsome Faces. natuwa naman ako because Filipinos and like me are being recognized in other countries. And I'm very overwhelmed by the love. Kahit wala yung DC Chandler na yan, para sa akin, siya yung #1 most beautiful. Back to work na ang dalawa para mag-taping sa upcoming serye nilang Bagani. MJ Felipe, ABS-CBN News. At yan ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Sa ating malasakit sa isa't isa, maihahatid natin ang pag-asa. At live pa rin mula dito ho sa Capo Church kung saan patuloy ang mga misang ginaganap. Maraming salamat po at magandang gabi, bayan! Nuestro Padre Jesús Nazaret.